Mga kaubayan, kamusta po? Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po'y magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan at tayo po'y magumpisa na. Komentuhan po natin mga kababayan ang nananahimik po at wala na po tayong balita doon sa tinatawag ng ating Vice President na tambaluslos mga kababayan. At dito po may kumakalat po sa social media na pahayag daw po ni Tambaluslos at may pahayag din po ang Attorney Guanzon dito po sa pahayag ng Tambaluslos mga kababayan. Ito po, basahin po natin ang kumakalat po sa social media, pinag-uusapan na po ito at komentuhan po natin. Ito po ang isa, mga kababayan. Ayon daw po sa tinatawag ng Vice President na Tambaluslos, kahit tila balot ng dilim ang paligid, alam natin ang liwanag ay paparating. Ayon po yan sa tinatawag na Tambaluslos, mga kababayan. Kahit tila balot ng dilim ang paligid, alam nating ang liwanag ay paparating. At sinagot naman po yan ni Atty. Guanzon, mga kababayan. Ito po. Yan po ang sinabi din po niya. Parating na ang liwanag. Ayon daw po sa tinatawag na Tambaluslos. Ano po sagot ni Atty. Guanzon? Yes, malapit ka ng makulong, Barabas. Yes, malapit ka ng makulong, Barabas. Mga kababayan. At ito pa po ang isa. Mga kababayan, ayon din po kay Atty. Guanzon. Ayan po, pinag-uusapan na rin po yan. Yang dalawa ang nasa driver. O yan daw po, yung dalawa nasa driver na pasimuno ng lahat, ang pasimuno ng lakad, pero yung nasa likod daw ang lahat ng may gawa. Di naman siya ang driver at nagtitimon. Parehong Poncio Pilato na nagugas kamay sa ghost flood control ng Marcos administration, Attorney Rowena Guanzon. Mga kababayan, yang dalawa ang nasa driver. Sino daw po yung dalawang nasa driver? Si Tambaluslos na tinatawag at si Sandro Marcos ang nasa driver. At ano po ang sabi? Ang nasa driver, nasa pasimuno, ang lakad, pero yung nasa likod. Sino naman daw po yung nasa likod? Siyempre po, si Saldico at si Manix Dalipe, mga kababayan. Sila po ang nasa likod, ang lahat ng may gawa, ayon po kay Atty. Guanzon. Siya pa ang sinisisi. Kung sino po yung nasa likod, yun po ang may gawa ng ghost flood control scandal ng Marcos administration, mga kababayan. Ang galing samantalang yung nagmamaneho at sunod-sunuran lang po yung nasa likod na mga tuta ng buhaya, ay siya pa po ngayon ang naiipit, mga kababayan. Ganun po talaga, hindi po ba? At syempre po, yan naman po, alam naman po yan. Kahit naman po alam natin si Toby Tiangco ay nasa administrasyon, ay binabanatan niya rin po si Tambaluslos. At alam naman po natin na hindi niya pwedeng banatan basta-basta si Bongbong Marcos. Hindi po ba, Toby Tiangco? Ito po ang pahayag ni Toby ayon po dyan kay Tambaluslos, mga kababayan. Pakinggan po natin si Toby Tiangco. So nahaharap nga po ngayon. She is the very first one who said, Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. sabi, unang-una nagsabi na yung DepEd budget hindi siya humihingi ng dagdag, dinadagdagan nila Martin Romualdez at ni Saldico, basta kanila yung mga budget na yon. Sila ang contractor, sila ang supplier. Di ba siya una nagsabi niyan eh? And later on, napatunayan, di ba? Later on, lumalabas na yung insertions, kanila talaga yon. Pag nagdagdag ng pondo, sinabi nila Bryce Hernandez na pag nagdagdag ng pondo, kanila yung proyekto yon o may kita sila doon, di ba? So paano niya papalusutin yung mga yon? I mean, wag na tayo magpaligoy
ligoy-ligoy, alam naman natin galit siya doon sa dalawang yun, di ba? Kung yung dalawang yun na may kasalanan, bakit naman niya papatawawin o papalusutin yung dalawang yun, di ba? I mean, let's be very frank, huwag na tayong magpaikot-ikot. She is the very first one who said, Alam na po namin yan, Toby Tiangco. At hindi lang po ang dalawa ang dapat palusutin sa issue ng korupsyon. Pati po ang may accountability. Ang pumirma ng budget at ang nagpatapon na walang due process sa kanyang ama. Kidnapping ang lumabas. Hindi po ba, Toby Tiangco? Hindi lang po si Saldico at si Martin Romualdez ang sinasabi ng Vice President. Lahat po ay dapat managot. Lahat may managot. Hindi po pipiliin lang katulad po ng ginagawa ngayon sa administrasyon, piling-pili. Kaya nga po sinasabi ni Poncio Pilato, sila po ang driver ayon po kay Atty. Rowena Guanzon, hindi po ba? At yung sinasabi rin po ni Tambaluslos, mga kabayan, parating na ang liwanag. Ano naman po ang sabi ni Atty. Guanzon? Yes, malapit ka ng makulong, Barabas. Hindi po ba? Kahit tila balot ng dilim ang paligid, ay alam nating ang liwanag ay paparating. Ayon po kay Tambaluslos, mga kababayan, di umano. Pero sinagot naman ni Atty. Guanzon, malapit na raw po siyang makulong, si Barabas. At syempre po, ang dalawa na driver, mga kababayan, na nagmamaneho po sa Kongreso, sila po yung nagmamaneho. Sila po yung mga tinatawag na kapitan ng barko sa Kongreso, sa House of Representatives. Hindi po ba? Pero iniiwas na po ng mga kapitan sa House of Representatives na sila po'y madamay sa issue ng korupsyon, sa flood control scandal. Hindi po ba? Kaya nga po nakisaldi ko lang. Hindi po ba? At nakapagtataka, hindi po kasama si Manix Dalipe. Yung nasa likod. Si saldi ko lang. Nakita niyo po ba? Meron ng congressman na kulong. Di po ba wala pa? Wala pang congressman na kulong. Ganyan po katindi ang sabwatan nila di umano. Pero may liwanag naman daw pong darating, mga kababayan. Alam naman po natin, yung liwanag na darating, yung po yung manggagaling sa Mindanao. Yung agila na manggagaling sa Mindanao. Yung po ang magbibigay ng liwanag. At yung po ang magpapakulong kila Poncio Pilato, kila Judas, at doon sa mga magnanakaw. Yung po ang magpapakulong, yung nandun po sa Mindanao, yung agila. Hindi po ba? Kaya nalalapit na po. At kahit naman po ito si Toby Tiangco, kahit po gigil na gigil, na ipitin ng ipitin niya, at doon niya po dali ng issue kay Saldico at kay Tambaluslos, hindi pa rin po makakalusot, Toby Tiangco. Hindi pa rin makakalusot sa issue ng korupsyon si BBM, ang First Lady at si Sandro Marcos dahil matibay ang ebidensyang hawak ng mga soldiers at mga ex-marine. Hindi ba, Toby Tiangco? Baka pati ikaw sa nabotas ay maimbestigahan ka rin. At wala po diyang sisinuhin si Inday. Hindi po ba? Dahil alam ni Inday kung sino-sino ang mga nakinabang sa napakalaking insertion budget sa GAA na kumita ng limpak-limpak na salapi at ngayon po ay tinatabunan na sa issue ng gasolina, tinatabunan na po ang issue ng korupsyon, sampo sa issue po ng gyera at gasolina at diesel. Diyan na po dinadala ang issue ngayon para matabunan po ang issue ng korupsyon. At siyempre, ang impeachment, yan din po ang isa nilang pantakip para po mailihis na ang issue ng korupsyon dahil malapit na naman po magsona. Malapit na naman po magsona at kailangan pong dali ng issue sa iba. At yan na po ang issue, kahirapan. Kahirapan sa gasolina, sa langis at petrolyo. At syempre po, ang lalabas ay para na naman silang mga bayani dahil sila'y gagawa ng solusyon. Di umano. Pero isang damukal naman ang kinikita nila. Hindi po ba? Kasama ang mga oligarkiya di umano.
sa kumikita ng limpak-limpak na salapi sa ating kahirapan. Hindi po ba? At gamit na gamit pa ang giyera. Kaya lahat po ngayon sa ating bansa ay kumikita. Di umano. Hindi lang po ang pamahalaan, hindi lang po ang media, social media, at mga oligarkiya, pati mga makakaliwang grupo, mga pulburon lord. Hindi po ba? At lahat po ng mga smuggler ay kumikita na po sa ating bansa. Di umano. Dahil nagkaroon na po ng sindikato di umano sa ating bansa. Yan po mga kababayan, ang nananahimik po na si Tambaluslos na bigla pong nagparamdam ayon po kay Atty. Rowena Guazon at nagbigay pa po ng isang pahayag na nababalot daw po ng kadiliman ang paligid at alam natin ang liwanag ay paparating, mga kababayan. At yung liwanag na yan, yung paparating na liwanag na yan ay para sa taong bayan, hindi po para sa kanila. Para sa taong bayan ni walang ya, ginipit, tinarantado at ninakawan. Yang pong liwanag na yan ay para sa taong bayan na ninakawan at ginipit at niwalang ya at tinarantado. Hindi po ba? At yung nalalapit naman po sa kanila ay kadiliman. Hindi po ba? At makukulong pa ang mga barabas na tinatawag ni Atty. Rowena Guazon. Yan po mga kababayan at maraming salamat po kay Atty. Rowena Guazon. At syempre po maraming salamat po sa ating Vice President Sara Duterte at sa pamilya Duterte at sa ating dating Pangulong Duterte na lumalaban po siya sa katarungan kahit po siya ginipit at kinidnap. At ang suporta po ng taong bayan at ang suporta po natin ay lagi pong nahandyan at kasama po ang ating mga panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. Maraming salamat po sa inyo pong mga dasal, mga kababayan. At syempre po, thank you rin po sa gusto po natin tambayan mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga subscribers at patuloy nagsusubscribe. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Beichi Chiyoko, Kingston ng Hong Kong, Eric Hersho ng Canada, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray Solididis ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, Jim Aris ng United Arab Emirates, Jobelin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Ani Jo, Teodorico Erguisa Jr., Arpel Villacorta, Wills Bubbles, Rosalina, Michelle Yamaguchi, Norma Garcia, Gayat Chena, Tatay Nick na Canada, Nancy Lumampaw, Balance Vision TV, Jesus Valdepena at Mila Yi. Thank you po. Ingat po kayo, lalo po sa inyo po mga paggawa. Shoutout po sa inyo lahat at God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Tiis-tiis lang po tayo. Ingat po. Bye-bye.